Nasa open parking ba yung sasakyan mo? Huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin, paano mo ba aalagaan at poproteksyonan yung sasakyan mo kapag ang tanging option mo lang ay open parking? So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Car Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. Tip number 1, gumamit kayo ng car cover kung gusto nyo. Ito hindi ko naman to nire-require. Pero kung gusto nyo gumamit ng car cover guys, lalo na kayo ay nasa open parking, hindi basta-bastang car cover. Tandaan, hindi lahat na nabibiling car cover, online man yan o sa mga shops, ay same na same. So iba yung kailangan natin kapag tayo ay nakapark sa open parking. So ano dapat yung mga hanapin ninyo sa mga car cover na yan guys? Unang-una, kailangan may breathable materials, meron siyang high UV resistance, meron din itong waterproof material. Kasi kapag hindi breathable yung material ng inyong car cover guys, nakukulob yung init or lamig o yung ulan, naghahalo-halo yan sa inyong sasakyan. Kaya kapag na-expose yung pintura nyo dyan, lalo ding masisira. So bali nonsense din yung car cover. Kaya kailangan mag-invest kayo talaga sa tamang klase ng car cover. At syempre, bago nyo i-car cover yung sasakyan ninyo, kailangan malinis siya, walang alikabok. Kasi minsan, di ba, yung car cover nagrarab yan sa body ng inyong sasakyan. So, kung kayo ay talagang sensitive sa mga maliliit na gasgas, mga swirl marks, magkakaroon yan kapag hindi malinis yung sasakyan ninyo, bago ninyo lagyan ng car cover. At syempre, kung lagi nyo naman ginagamit yung sasakyan nyo araw-araw as in, hindi ko na nire-recommend talaga na mag-car cover. Kaya lagyan nyo na lang yung hood nyo, kaya yung windshield ninyo ng cover para safe. Next tip, magpa-wax kayo or any ceramic protection sa inyong sasakyan. Okay, so sige, pag-usapan muna natin yung elephant in the room, no? Ceramic coating o kaya naman PPF, paint protection film. Kung afford ninyo yan guys, walang pipigil sa inyo. Talaga mapoproteksyonan yan yung pintura ng inyong sasakyan. Pero kung medyo tight ang budget ninyo at hindi nyo type mag-invest sa ganun, baka nanghihinayang kayo, pwede na yung mga ceramic wax, spray wax or yung pinapahid lang na wax sa ating mga sasakyan. Basta i-apply natin yan once or twice a month. Kay Blake, magpo 4 years na yung pintura ni Blake. Ganyan lang ginagawa ko religiously. Once or twice a month, nag-a-apply ako ng wax sa kanya. Kasi yung mga wax guys, hindi lang yan basta pampakintab ng sasakyan, hindi lang yan basta pampaganda. Meron niya mga protection, no? May mga biniprotectant yan laban sa mga elements, UV rays, o kaya naman sa mga iba pa mga bagay na pwedeng sumira ng pintura ng inyong sasakyan. Kaya make sure nyo na at least once or twice a month nakakapag-wax kayo. Kung di nyo sure kung ano yung mga wax na ilalagay ninyo, magtatag ako sa video na to ng mga recommended products ko. Nasubok ko na when it comes sa mga ceramic wax. Next, linisin agad yung mga dumi ng ibon. Tandaan natin guys, dahil nga exposed tayo yung ating parking sa open, no, maraming mga ibon yung pwedeng magdumi sa ating sasakyan. Tandaan yung dumi ng ibon guys, in the long run, delikado yan sa mga pintura ng sasakyan natin kasi acidic yan eh. So pwede yan sumira ng mga pintura ng ating sasakyan. Kaya kapag nag-accumulate yan, dumikit sa sasakyan natin, pinabayaan natin, yun, magkakaproblema tayo in the long run. Kaya kapag may nakita kayong bird droppings or dumi ng ibon sa inyong sasakyan, linisin nyo agad yun para hindi siya mag-accumulate, no? Para din kayo magkaroon ng mga swirl marks. Next is gumamit tayo ng sunshade, yung nilalagay sa windshield o kaya sa rear windshield. Malaking bagay yan guys, kasi pinoproteksyonan yan yung inyong dashboard. Alam natin yung mga dashboard, lalo na kapag medyo luma na yung sasakyan natin, kapag na-expose yan sa araw, init, lamig, pwede maging cause yan ng problem. Masira yung mga dashboard natin. Yung pumuputok yung dashboard, nagiging cause yan in the long run. Kaya malaking tulong yung mga sunshade na yon para magbigay ng protection. At hindi lamang yan. Minsan napapansin nyo, di ba? Kapag meron kayo mga sunshade, nakakatulong din yan para kapag papasok kayo sa sasakyan ninyo, bawas ng konti yung init, lalo na kapag aalis kayo ng tanghaling tapat o kaya may araw pa. No, nakakatulong din yan sa air conditioning ng inyong sasakyan para mapadali niyang mapalamig yung cabin ng inyong sasakyan. So, pwede kayo mag-invest din ng mga sunshade. Meron din akong ilalagay na mga recommended ko na sunshade para sa inyong sasakyan. Next, gumamit kayo ng mga seat and dashboard protectants. May mga ini-spray tas pupunasan ninyo. Oo, hindi lang din yan pampaganda guys. Tandaan natin, yung mga
dashboard natin, yung mga leather seats natin sa ating sasakyan, kapag ka hindi mo yan inaalagaan, pwede rin yan masira agad kapag ka-expose sa araw yung ating sasakyan. So yung mga ini-spray na mga protectants na yun, malaking bagay yon para tumagal yung buhay ng interior parts ng ating sasakyan. Kaya maganda meron kayo ng mga protectants na yon. I-recommend ko rin sa inyo sa comment section or itatag ko rin sa video na to yung mga recommended ko na leather at saka mga car interior protectants na ginagamit ko kay Blake. Next, iwasan magkaroon ng moisture sa loob ng inyong sasakyan. Anong ibig sabihin nun? Kasi yung mga moisture guys, nagiging cause yan ng molds at iba pa na magkakaroon ng premature effect sa mga interior ng inyong sasakyan. Kaya may iwasan yan, unang-una, kung kapag nakita nyo na may basa sa inyong sasakyan like yung mating ninyo, linisin nyo agad yun, tuyuin nyo agad yun. Kapag may natapon na tubig, tuyuin nyo agad. O kaya naman kapag may mga leak like yung mga seals ng inyong sasakyan, mga rubber seals sa mga bintana o kaya naman sa mga gilid-gilid, mga pinto, kailangan ayusin nyo agad yan kasi pumapasok yung water dyan kapag umuulan. So halimbawa, nagpark kayo tapos umulan, umaraw, yun, recipe for disaster yan para sa loob ng inyong sasakyan. Kaya make sure na iiwanan nyo palagi yung sasakyan ninyo na tuyo siya, walang moisture. Next, i-check palagi ang engine bay. Kung kaya ninyo ito ipa-engine wash or ipalinis from time to time, much better. Kasi minsan, pagka hindi natin sine-check yung engine bay natin, minsan nandyan na pala yung mga dumi, yung mga dahon, pumapasok, kaya naman daga. Minsan, yan yung pag di mo pinapansin yung mga daga, kakatkating nila yung mga wirings ng sasakyan mo. Kaya mahalaga kapag nag-check ka ng engine bay, check mo, baka may dumi na ng daga sa paligid. So sign yun na yung parking mo may daga. So gagawa ka na ngayon ng preventive measures para sa daga kasi delikado yung mga yan. So yun guys, yung mga tip ko sa inyo para alagaan yung sasakyan ninyo kahit naka-open parking kayo. So kung may mga additional pa kayong ginagawa sa inyong sasakyan, sa inyong open parking space, comment down below. Excited din ako makita yon. At syempre, kung nakatulong sa yung video na to, share mo na rin sa mga friends mo na naka-open parking para mabigyan din sila ng mga tips kung paano alagaan yung sasakyan nila sa ganyang klase ng parking. So till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!